Ang taas, grabe. Aakyatin namin yung bundok ngayon. Mukha lang siyang mababantignan, pero sobrang taas niya. Dito yan sa city of Berat, dito sa Albania. I think about 2 hours namin aakyatin yan sa unti-unting dahan-dahang pag-akyat. Hindi namin bibiglain kasi siguradong mapapagod kami. Ayaw naming mapagod kasi dapat relax lang. Yun ang purpose ng travel. Sisimulan na namin akyatin at tingnan namin kung ano makikita dun sa itaas. At mamaya iikutin namin itong kanilang old town. Yung kanilang old town, ayan yung kanilang tinatawag na 1,000 windows. Hello. Ayan. Ang Berat ay isa sa pinakamagandang bayan sa Albania na ang history ay nagsimula pa noong ika-4 na siglo. Kilala ito sa tawag na The City of 1,000 Windows dahil sa mga tradisyonal na bahay na may malalaking bintana na makikita sa buong bayan. Ang Berat ay may napakagandang natural na kapaligiran na hinahati ng Ozum River sa dalawang bahagi. Ang Kala, ang lumang bayan, at ang Manggalem, ang bagong lungsod. Parehong nasa likod ng Tumori Mountains ang dalawang bayan at ang Ozomi River na dumadaloy sa Lambak ay dumadagdag sa kamangha-manghang tanawin. Bukod sa mga historical at cultural na atraksyon, marami ring maiaalok ang Berat para sa mga nature lover at adventurer. Ang Ozomi Canyon, na malapit lang sa syudad, ay paboritong puntahan ng mga umaakyat ng bundok at mga nature lover dahil sa magagandang tanawin at rugged terrain. Pwede ka rin mag-rafting o mag-explore ng mga kuweba sa lugar. Madaling marating ang Berat mula sa Tirana. Maaari kayong sumakay ng bus o magrenta ng private car at ang biyahe ay tatagal ng humigit kumulang 2 oras. Maliit lang ang bayan ng Berat at humigit kumulang sa 60,000 lang ang populasyon nito. At ito ay isa ding UNESCO World Heritage Site, isang tunay na kayamanan ng Albania na dapat tuklasin. After 35 minutes of walking na parang turtle, wala pa kami sa middle. Nandun pa siya sa taas-taas. Ngayon, merong shortcut dito somewhere. Yan, merong shortcut, pero pag dumaan kayo sa shortcut, mamimiss ninyo ang ganitong view. Hindi ninyo makikita yan. Kaya ang advice ko, kung aakyat kayo ng Berat Castle o yung kanilang fortress, ay dumaan kayo sa long way para madaanan ninyo yung magagandang view, and then tsaka na lang kayo mag shortcut pag pababa. Yun. Tignan nyo, ganda, di ba? Yun.
mountain range. Alps yan. Actually, hindi lang makita sa camera yung, iwan ko kung kita sa camera, yung mga snow sa ibabaw kasi may cloud. Pero Alps yan. And then, ayan yung Berat City. At sa ibaba nitong bundok na inaakit namin, yung Old Town, Berat Old Town. At doon kami nag-stay for 2 days. 2 days lang, sapat na dito sa Berat. Woo! Oh, oh, oh. Ding, 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 ding. Ano yan? Ano ba yung nandyan? Ulap ba yan? Cloud nga. Medyo kailangan naming magmabagal kasi otherwise mapapagod talaga kami. Ang inclination ng pag-akyat ay 10 degrees to 15 degrees. So, yun yung range 10 to 15 degrees. So kailangan mabagal lang kayo para hindi kayo mapagod. At kailangan nyo magdala ng maraming tubig. At huwag kayong magsuot ng heels. Tandaan, huwag magsuot ng heels. Kasi bukod sa paakyat siya ay cobblestone ang dadaanan ninyo. So may hihirapan kayo. Kailangan nyo ng proper hiking shoes. Ayun oh. Okay. At long last. Okay, muna kami. Yeah, magkikwento muna ako. Nandito na kami sa entrance ng fortress. Ayan siya. At inabot kami ng around 1 hour. Sa very slow pace lang yon. Hindi naman namin binigla kasi maganda rin magtambay-tambay sa along the way. Magandang umupo, magandang magtingin-tingin ng view. Pahinga muna ng konti and then bago kami mag-proceed sa loob. Itong hard labor. Imagine, dadalhin mo sa baba yan pag ganon, tapos babang-baba pa. No, yan yung kanilang merchandise. Anyway, bago kami mag-proceed sa loob, papahinga muna kami rito. Kailangan namin ng maganda yung condition para ma-enjoy namin ng husto dun sa loob. Kasi hindi lang yan basta-basta fortress. Yan ay may mga hotel sa loob. Meron siyang mga facilities, may mga apartments. Para siyang isang town na maihahalin tulad ko sa Old Town Jerusalem, sa Old City Jerusalem. Ganun siya, medyo mas maliit pero parang ganon. May mga tirahan sa loob, pwede kayong mag-hotel dyan, pwede kayong kumuha ng apartment. At may mga kapihan din sa loob. So dito muna kami for the meantime, relax, and then magpuproceed sa loob para makapag-relax ulit sa loob. At para ma-feel namin yung ganda ng ambience pagdating sa loob, yung hindi ka pagod. Ang Berat Castle ay isang tanyag na fortress sa lungsod ng Berat na makikita sa ibabaw ng Osum River. Ang castle ay 2,500 years old na at unang nasakop ng mga Romans noong 200 BC. Sa paglipas ng panahon, lalo pang pinalakas ang mga pader nito sa ilalim ng pamumuno ng mga Byzantine noong 5th, 6th at 13th century. Ngayon, ito ay isinasailalim sa restoration bilang bahagi ng pagkilala ng UNESCO World Heritage Site. Isang magandang biyaya ito para sa mga residente ng castle na matagal nang napapabayaan habang ang lungsod sa ibaba ay nagkakaroon ng mas maraming atensyon. Ang ganda! Ang ganda! Hindi ako makasigaw. Ang ganda! Ang ganda ng loob niyan, lumang-luma. Bawal ang flash photography, bawal ang tripod. Sinubukan ko mag 360 dun sa loob. Napakaganda nitong fortress. Kasi hindi nga lang siya basta-basta fortress na kagaya ng mga napuntahan namin. Ito ay dahil isa rin siyang town. Paulit-ulit ako. Unexpected ang ganda nitong old city na ito, old town,
dito sa ibabaw, dito sa loob ng fortress. At mabuti na lang nagpilit kaming umakyat dito. Kasi kaninang umaga talagang feeling namin ay ayaw na namin tumayo sa higaan. No? Kung hindi kami kinatok nung ni ate, yung may-ari nung Airbnb namin, yung apartment namin, para sa breakfast. And then pagkatapos mag-breakfast, nagkaroon kami ng energy na lumabas. At yun na nga, nandito na kami ngayon sa ibabaw. Mabuti na lang talaga nakapag-decide kaming umakyat. Dahil kung hindi namin may experience ang ganda nitong fortress na ito. Unexpected na kagandahan na naman. Minsan talaga kailangan mong i-push ang sarili mo para ma-experience mo ang magandang bagay. Kasi nung magpunta kami dito sa Berat, ang purpose ng pagpunta namin ay makita yung old town doon sa ibaba, na yun lang talaga yung akala naming highlight. Hindi namin inaakala na ang highlight pala nitong Berat ay itong fortress. Mas maganda kesa doon sa old town sa ibaba. Tingnan nyo naman. Ayan, ganda ng church na yun doon, oh. Papasukin namin yan. Sa loob ng Berat Castle makikita ang maraming makasaysayang elemento. Mayroong isang mosque na tinatawag na Red Mosque na kilala sa kanyang nag-iisang minaret na may hagdanan paakyat sa tuktok. May higit 20 Christian churches at isang central museum na nakapaligid sa isa sa pinakamalaking Orthodox churches na may painting na mula pa noong 16th century ni Master Onofre at isang magarang altar sa loob. Marami sa mga simbahan sa Albania ang nawasak noong panahon ng komunismo dahil sa deklarasyon ng Estado na atheist sa ilalim ng pamumuno ni Enver Hoxha. Ang iba pang architectural na element ay ang mga courtyard, isang malaking cistern sa gitna at maraming bahay na bato kung saan nakikita pa rin ang mga residente ngayon. Isa ito sa espesyal na katangian dahil isa ito sa mga natitirang kastilyo na may mga nakatira pang mga Europeans. Dito pa lang sa maliit na town na ito, napakaraming simbahan. Kasi during communist era ay ginawang imbakan ng ammunitions yung mga lumang simbahan dito. Kaya hindi sila naalagaan ng maayos at kaya hindi na-preserve yung kanilang aestheticity. At yun, supposedly napakagaganda ng mga paintings at saka yung mga mosaic sa loob ng simbahan. At yun nga, kaya bawal din yung flash photography dahil dun sa kanilang mga inaalagaan ngayon at iniingatan ng mga paintings dun sa loob mismo ng simbahan. Pero na-manage namin kumuha ng isang 360 photo at napagalitan kami nung nagbabantay kasi naglapag ako ng tripod. Maliit na tripod lang yon, napagalitan ako ron. Halina at tignan natin ang napakagandang view mula sa castle. Sa isang banda, makikita ang bagong bayan na puno ng mga bagong gusali at masiglang pamumuhay. At sa kabilang banda naman ay ang lumang lungsod na puno ng mga makasaysayang bahay na gawa sa bato na parang bumalik tayo sa nakaraan. Makikita din dito ang napakagandang bundok sa paligid na nagbibigay ng isang kamangha-manghang backdraft sa buong lugar. Napakaganda ng tanawin lalo na kapag sumasapit ang paglubog ng araw. Dagdag pa dito ang Usong River na dumadaloy sa tabi ng lungsod. Ang malinis at malinaw na tubig nito ay nagdadagdag ng kakaibang ganda sa buong tanawin. Meron din mga family activity na nangyayari dito sa loob ng fortress. Pwede kayong magdala ng mga family ninyo rito. Pwede kayong mag-picnic. May mga picnic ground sila dito. At saka meron din mga cafe kung gusto ninyong mag-relax sa mga cafe. At
napakaganda. May enjoy ninyo ang pagpunta rito. Hindi nyo pagsisisihan ang pag-akyat, wala kayong pagsisisihan. At sasabihin ninyo na buti na lang umakyat kami kahit kami ay pagod na sa biyahe. Yun. Tingnan mo naman. Tingnan mo. Ganda, di ba? Oh. Hindi yan yung Old Town. Nandito sa parte na to yung Old Town. Madali lamang ang pagpasok sa kastilyo mula sa timog na bahagi. Maraming residente ang pumapasok at lumalabas sa timog na entrance dahil sa hilagang bahagi ay may matararik na pababa patungo sa Osom River na higit sa 100 meters. Kung papasok ng lakad, maghanda sa 200 meters na pag-akyat sa matarik na daan mula sa downtown Berat. Pwede ding sumakay ng bus o sasakyan na pwedeng dumaan sa kabilang bahagi ng lungsod. So, medyo matagal-tagal na kami dito sa taas at magsisimula na kami mag-descend. Pero bago ang lahat, kami ay mag-i-snack muna ng aming baon. Nagbaon kami kasi alam namin magugutom kami at alam namin makapagod kami dito sa pag-akyat na ito. Nagdala rin kami ng maraming tubig. So, ang gagawin namin, mag-i-snack na lang muna kami. At yung baon namin pala, no, ay yun yung tira sa breakfast namin na i-prepare nung may-ari nung aming apartment na tinirahan. At napakabait nung may-ari ng aming apartment. Simula kahapon lagi niya kaming kinakamusta. Tsaka tinatanong niya kami kung nakapag-enjoy na ba kami o hindi pa. Tapos tuwing makikita namin siya, nakangiti siya sa amin. So napakabait talaga niya. At mag-i-snack muna kami somewhere. Hanap kami ng spot na may shade at may view, and then magsisimula na kami bumaba, and then doon naman kami mag-iikot doon naman sa Old Town naman sa ibaba. At kahapon ay hindi kami masyadong ikot-ikot doon, pero nakapaglakad-lakad kami nung gabi at napakaganda niyang Old Town sa gabi. Yung Old Town Berat ay the best sa gabi. At ayun, so tatapusin ko na ang aking video. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, huwag niyong kalimutang mag-follow sa aking mga social media account, Facebook, Instagram, for more videos, travels, at sana ma-inspire ko kayo na mag-travel. At kung hindi ko man kayo ma-inspire, ay sana ay magustuhan ninyo at ma-share ko sa inyo. Gusto ko talagang i-share sa inyo yung feelings ng makita ang magagandang lugar sa mundo. Napakalaki ng mundo, yet napakaliit, pero napakaganda. Maraming dapat i-explore at marami akong dapat ipakita sa inyo kung hindi man kayo makapag-travel. So huwag kanyong kalimutang i-follow ako sa aking mga, parang may dumapong insekto sa aking muka. May itim akong nakikita. May itim lang talaga. Sama ng gali. Anyway, hanggang dito na lang. Tatapusin ko na aking video rito. At see you sa next city. See you sa next country. Till next time. Peace. Hindi. Pakita ko muna sa inyo yun. Ganda oh. Woo! Oh, kita nyo naman. Hold you. Diyan tayo mag-i-snack. Okay, sige. Okay. Or dun. Diyan para ano. Or dito na, pwede na rito. Dito na lang. Ano bumaba doon kasi baka gumulong pa tayo ron.